Attorney Lorna, may magiging habol ba si Ella sa, halimbawa, yung paninirang purit? Sabi mo kanina, yung tapon niya nung mga kabuhayan, Malicious mischief yan. right? Oo. Pagkatapos, baka makulong pa siya. Yung chismis. Yung chismis naman, oral defamation yan. Parang libel, pero ang libel, written yan. Ang oral defamation or slander, kunyari, kagayang sasabunutan sila, may fine tsaka may kulong yan. Ayun. Pero ang more important sa akin, kasi pag sinasabi dito sa face-to-face na mag-asawa, hindi talaga sila mag-asawa. No? So, I think 99% ng mga guests natin dito, hindi sila legally married. Pero, miski na hindi legally married, nandun pa rin ang obligasyon of support for children. Kasi, anak mo yan eh. The children wala namang illegitimate children eh. Illegitimate parents meron. Kung minsan ang problema natin dito, hindi legal. Ang problema natin dito ay mutual respect sa isa't isa. Kasi yun ang nagpapatunay na tunay na pagmamahal. Nung rinirespeto nyo ang isa't isa at ang obligasyon nyo bilang mga magulang ng anak ninyo. Okay, Doc Camille. Maaari ka bang magkaroon ng yung post-traumatic? Sabi nila post-traumatic pagka ikaw ay masyadong nasisiraan ng reputasyon. May possibility po itinatawag nating PTSD or post-traumatic stress disorder. Kung ito ay sabihin na natin, naka-experience siya ng talagang sabihin na natin, hirap siya na makarecover dun sa nakita niya na napaka-stressful, na feeling niya, grabe yung frustration. Pwede po talaga yon. Pero it doesn't follow po na automatic yon mangyayari sa isang tao. Kung minsan after 2 years or 3 years, pwedeng manumbalik yung hindi magandang nangyari sa kanya. Na nakakalungkot po dito kasi, yung pagkakasabi din ni June na sinabi niya, mahal ko siya, pero yung mga may kondisyon sa pagmamahal na ganyan, nakakalungkot isipin bakit kayo magsasama kung merong kondisyon? Tapos, bakit kayo magsasama kung dahil lang sa anak pero hindi na kayo nagmamahalan? Tama yung sinabi ni Attorney Lorna na respeto, pero siguro kasama dun sa respeto na ito, kaakibat ang pagtitiwala. Kasi kung wala ka ng tiwala dun sa taong yon, napakahirap para sabihin na magsama pa kayo. Yun lang po. Okay, thank you, Doc Camille. Pastor Jeff, ano ba ipapayo mo sa couple na ito? Itong dalawang si Jonah at si June. Magsasama pa ba sila ulit or wag na? Paano? Alam mo, ating ko rin kung ako tatanungin bilang spiritual advisor, it all boils down, hindi lang po sa pagiging legal dapat mag-support and all, it boils down to moral issues. Si Lord, simple lang naman si Lord kausap eh. Meron akong pamantayan na binigay sa Biblia. Pag sinunod mo to, may blessings. Okay? Sa Deuteronomy, isang katutak yan. Pag di mo sinunod, may curses. So parang, kung ako tatanungin, since kung magkaka-4-piece mga ganito, ang mura lang magpakasal sa sa totoo lang. What God has joined, let not man separate, the Bible says. So kung magiging legal sa mata ng gobyerno, sa mata ng Diyos, yung moral, yung pagkasama nila. Kasi ako, being a pastor for so many years, kahit magkabalikan tong dalawa na to, again, yung issue ng morality, yung blessing ni Lord, wala po talaga sa mga taong kumukontra sa panuntunan niya. So, kung ako tatanungin, willing ko ako, gusto mo, ikasal ko yung mga to kahit sa... Oo, pwede. May lawyer na tayo rito, pwedeng ayusin yung mga senomar nyo, di ba? Pwede. So, para lang mas maganda yung maging sa mata ng Diyos. And the blessing will flow pagka meron tayong tamang pamantayan sa pananaw ng Diyos at pananaw ng tao. So, yun lang ang dasal ko sa inyo. Nawa ay magkabalikan kayo. Okay, sa mata nako, ng Diyos. ewan ko lang Tingnan natin. Kasi pag-iisipan yung mabuti yan. Kailangan yung pag-isipang mabuti.